Ang maganda rito kasi itong issue ng overvotes na more than 16 million. Imagine, more than 16 million mga idols, no? Grabe. Kung ikumpara natin kasi doon si statistics ng mga nakaraang halalan, especially 2019 o 2022, masyadong napakalaki itong overvotes na 16 million plus, 16.8 million plus. Imagine that, 16.8 million plus mga idols. First time in the history mga idol. Sa botohan natin, sa halalan, sa Pilipinas na nangyari ito mga idols. Imagine that, 16.8 million, more than 16.8 million mga idols overvotes. Sana punta yung mga yan, di ba? Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ang statement ni President Kuting na mukhang pinaplano niya na naman pong mambudol dahil sa statement na to. Pucha, parang sinabi niya lang din yan sa ICC noon no? Na kesyo di daw tayo makikipag-participate sa ICC, di daw nila tutulungan ng ICC, tapos eventually pinagkadulo niya si PRRD. Di ba? Budol is real. At syempre, pinag-usapan din po natin ang katotohanan ayaw nilang malaman nating lahat mga idols. Pucha, kamakailang ko lang din po na-realize ang katotohanan ito. Well guys, uulitin ko po sa mga di pa nakakapanood ang paliwanag ko kung paano ko po nasabi na may kontrol ang gobyerno sa resulta ng halalan. Okay? So anong basihan ko? Well, simple lang mga idols. Number 1, sino ba ang nagko-conduct ng eleksyon sa Pilipinas? Di ba ang gobyerno? Number 2, saan under si Comelec? Di ba sa gobyerno? Number 3, so kung under ng gobyerno si Comelec, sino ang pumupondo sa Comelec? Aba syempre, gobyerno. So kung under ng gobyerno si Comelec dahil pinupondohan nila ito, edi malaki ang posibilidad na may kontrol ang gobyerno sa resulta ng eleksyon. Di ba? Simple logical conclusion lang mga idol. Simple logic lang. Tama. So yun po ang naging basihan ko mga idols. Kaya ko po nasabi na may kontrol ang gobyerno sa resulta ng halalan. Lalo na automated na po ang sistema ng ating botohan tuwing eleksyon. So kung noong manual ang botohan, manual ang dayaan, aba syempre ngayong automated na ang eleksyon, automated na rin po ang dayaan. So guys, nagpa-contest nga po ang inyong lingkod na kung sino po ang makakahula ng karagdagan 2 senador na binoto ko noong nakaraang halalan, magkakaroon po sila ng 500 pesos na GCash. Check po natin mga idol kung meron pong tumama mga idol at kung meron ba sumali. We'll see, okay? Alright guys, andito na po tayo sa page ko and we'll see kung meron pong mga sumali mga idol. Tingnan natin mga idol. Ayusin muna natin ito mga idol. Okay. Check natin mga idol. Uy, meron 3 shares. 3 shares ha. Alright, meron 3 shares mga idol. Senator Amy Marcos and Bongo. Guys naman, ba't naman sinama nyo si Bongo? Nasa Duterte nga siya, di ba mga idols? Tama. Duterte si Kuya Bongo eh. Ito si Senator Amy, hindi ko po binoto yan. Di ba nga guys, sabi ko sa inyo, di ba? Binigyan ko na nga kayo ng clue na huwag nyo nang isama si Camille Villar at si Amy Marcos, di ba? Kasi po hindi ko po iboboto yung dalawa na yan. Kahit na in-endorse po ni VP Sara. Okay? So hindi po yan ang tamang sagot mga idols. So ito po mga nandarito ang mga opisyal na sumali po ng pa-contest po natin mga idol. So wala pong tumama dahil ito pong isa, si Idol Jose dito, wala pong nilagay na caption. Ito naman po si Kuya G Jr., Ariel Kerubin and Gringo Hunasan, hindi rin po mga idols. Hindi po yun ang tamang sagot. So wala pa rin pong nakakakuha ng tamang sagot mga idols. Okay? Check natin dito kung meron nag-share. Merong 1 share. Okay, kaso hindi makita. Okay. Wala mga idols. Wala pong tumamang sagot. So, check naman po natin sa YouTube mga idol ang kanilang mga hula-hula-hoo. Okay guys, i-check po natin yung mga komento dito mga idols. Okay? Let's check it out. Alright. Sa newest po tayo mga idol. Jimmy Bondoc, Vic Rodriguez,
Guys, si Jamie Bondoc kasama yan sa Duterte mga idols. At si Vic Rodriguez. So, hindi po sila pwedeng maging additional na +2 sa mga senador po na binoto ko kasi Duterte po sila, mga idols. So, hindi po sila kasama. Tony Rodriguez and Pastor Kibuloy, hindi rin mga idol dahil kasama po sila sa Duterte. Okay? So, hindi po sila kasama. Sabi guys ni Idol Evaristo, yan ang problema kay BBM. Di kasi nagsasabi ng totoo. Isang pruweba ko dyan, yung sabihin niya na walang pumasok na pulis sa KOJC na may dalang baril. Eh kitang-kita naman para silang pupunta sa gera. Isang tao lang naman ang hinahanap nila. Kaya nga naman guys, no? Imagine niyo no, libo-libo ang pinadala nilang mga pulis doon, no? Para mga ogags lang, no? Takot na takot kay Kibuloy. Ikaw ba naman si Pastor Kibuloy ba naman mga idol, allegedly son of God nga daw siya, di ba? Kapag sinabi niyang stop, titigil lahat yung mga pulis na yun, guys. Kaso din niya ginamit ang kapangyarihan niya, kaya ayun, nagpahuli na lang siya, alang-alang sa sangkatauhan. Naks, mga bagsakan, Sabi naman ni Idol Sid Fernandez, 4095, ay kung ano ang sinasabi niyan, baliktarin nyo, yan ang totoo. Correct ka dyan, Idol. Napakasinungaling talaga kasi ng bangagski na yan, Sa lahat ng mga naging presidente, yan ang nakilala ko talaga na pinakasinungaling sa lahat. At yung pagsisinungaling niya ay harap-harapan talaga. Makikita nyo live via satellite. Talaga may ganun bagsakan, Sabi naman ni Idol Genius 9949, Marcos and Villar, no guys. Guys, sila na nga po yung binigay ko po sa inyong example na wag nyo na pong isasama kasi hindi ko po sila binoto kahit na in-endorse po sila ni VP Sara. Okay ba? Hunasan and Corobin, hindi rin po. Marcoleta at Bato, guys, kasama po sila sa Duterte. Kaya hindi pwedeng sila po yung binoto kong additional. Okay? Si Rodriguez at si Bondoc, hindi rin po dahil kasama sila sa Duterte. The Magician Garcia, totoo po yan. First time po na nagkaroon po sa kasaysayan ng halalan sa ating bayan ng more than 16 million overvotes, mga idols. Saan ka pa? Diba? Saan nila pinaglalalagay ang mga boto na yon? Diba? Siyempre, alam nyo na guys, sa mga tao yan sa mga tao yan ni Bangagski sigurado, di ba? Sigurado yan mga idol. Sino pa ba, di ba? Alangan namang ilagay nila sa mga senatorial candidate ng NPA, di ba? Or senatorial candidate ng mga Pinklawans, di ba? Siyempre sa mga senador nila ibibigay yan, di ba? So naman, meron naman Abalos at Bong. Abalos, guys, imposible rin iboto ko yan kasi alyansa yan di ba? Kay Kuting yan hindi ko iboboto yan, guys. Bongo, kung bongo to, matik yun mga idol sa Duterte. Tito Soto at Pampi. Hindi rin guys, hindi ko rin iboboto yung mga yan. Amy Marcos, Camille Villar, hindi rin mga idols. Pero guys, uulitin ko hindi po counted, okay? Ito po mga binabasa ko dito dahil ang instruction ko po ay i-share nyo po yung video ko na ika-caption nyo po ang hula nyo po na 2 senador na dinagdag ko sa Duterte nung pong nakaraang halalan. Okay? Sabi naman ni Philip Shield 211, bro, ganun ba daw? Akala niya daw may sariling mandato ang COMELEC. Yes, meron po talaga. Katulad ng COA. Okay, meron po talaga. Commission on Civil Service. Meron po talaga. Judiciary, iba yung legislative at iba yung executive. Correct ka dyan, idol. Ibig ko bang sabihin ang executive all-in-one? Ibig ko bang sabihin MSA, Marcos stand-alone na tayo ngayon? Hindi naman sa ganun mga idol. Pero ito na lang ang tingnan nyo, okay? Sino ba ang nagko-conduct ng eleksyon sa Pilipinas? Di ba ang gobyerno? Number 2, saan under si COMELEC? Di ba sa gobyerno? Number 3, so kung under ng gobyerno si COMELEC, sino ang pumupondo sa COMELEC? Aba syempre, gobyerno. So kung under ng gobyerno si COMELEC dahil pinupondohan nila ito, di malaki ang posibilidad na may kontrol ang gobyerno sa resulta ng eleksyon. Di ba? Simple logical conclusion lang mga idol. Simple logic lang. So yun po ang naging basihan ko mga idols. Kaya ko po nasabi na may kontrol ang gobyerno sa resulta ng halalan. Lalo na automated na po ang sistema ng ating botohan tuwing eleksyon. So kung noong manual ang botohan, manual ang dayaan, aba syempre ngayong automated na ang eleksyon, automated na rin po ang dayaan.
Sabi naman ni Idol Pro Duterte supporters, wag na po tayong magtiwala sa Marcos Jr. na yan. Hindi mapagkakatiwalaan talaga dahil maluwag na tornilyo ng utak niya. Wala na sa tamang pag-iisip. Correct ka dyan, Idol. Talagang di naman dapat pagkatiwalaan yan si Kuting eh. Diba? Hindi po dapat pagkatiwalaan yung Kuting na yan, mga idols. The moment na inabolish niya ang PACC ni PRRD, hindi na po siya mapagkakatiwalaan. Simula ng araw na yun, mga idol, hindi ko na po pinagkatiwalaan yan si Kuting. Kasi parang binuksan niya lang po ang pintuan para makapagnakaw ang mga corrupt na mga government official natin. Nung mga oras na inalis niya ang PACC or Presidential Anti-Corruption Commission niya habang si PRRD ay presidente. Doon pa lang guys, nawala na po talaga ang tiwala ko. Sinabi ko nun, pucha yun ang unang-una niyang ginawa. Ibig sabihin, may plano talagang magnakaw tong presidente na to at itong mga grupo niya. At yan nga po ang nangyayari ngayon, mga idol. Enjoy sila. Diba? At saka syempre, allegedly, gumagamit pa. Diba? So, hindi po talaga pwedeng pagkatiwalaan guys ang mga dik. Lalo na kung ang mga government officials natin ay dik. Lalo yung mga government officials na allergic sa test, mga idol. Dapat nga po naging basihan natin yung sa pagboto natin eh. Dapat nalaman lahat ng mga pulpolitikong tumatakbo kung sino ang hindi sumasang-ayon sa test bago makatakbo for office ay dapat hindi binoto. Yung mga idols. Sabi naman ni Idol Joshua, tingin ko kaya nakalusot si Bam at Pangilinan kasi may mga supporter naman din sila. Tapos nagdagdag pa yung mga BBM supporter at Duterte supporter na bumoto sa kanila. Kasi no choice na. Kahit sina De Lima, Jokno, di mo pa man din masasabi na malakas sila. Kasi party list lang naman nila laban. Meaning, kung senador, di naman sila mananalo. Pero may million supporter din naman kasi yun. Sabagay, pwede rin mga idols. So sino ba ang mga kandidatong kasama ni Bam at ni Kiko? Parang wala eh, no? Kasi si Jokno for congressman yun eh. Di ba sa Akbayan, di ba? So check natin mga idols, okay? Si Kuya Bongo kaya naging number 1 sa pagkasenador. Ang logical conclusion kaya siya naging number 1 is yung Malasakit Center. Okay? Dati siyang laging kasama ni PRRD, di ba? Malasakit Center at yung mga iba pang mga batas na mga nagawa niya. So yun po ang rason kaya naging number 1 si Kuya Bongo. Nakita po yun ng taong bayan, mga idols. Eh si Bam, ano? Sige nga, di ba? Ano ba nagawa ni Bam? Yung free education sa mga state universities? Okay, fine. Sige, ikaw gumawa ng batas. Sige, fine. Sige, oo na. Siya ang gumawa ng batas. Sino ang nagpasa? Di ba? Dapat ang credit ay doon sa nagpasa, hindi sa gumawa. Although meron din siyang credit doon dahil siya yung principal author ba? Ng batas na yun, di ba? Pero sino ang nagpasa ng batas, mga idol? Ang balita ko nga, i-veto dapat yun eh. Kasi pwede namang gumawa ng ibang bill yung mga kaalyado ni PRRD sa Congress noon. At gumawa ng the same bill, di ba? At yun ang ipapasa ni PRRD. Para lang mabura ang pangalan ni Bam Aquino doon sa bill na yun. Pero hindi nga po ganun si PRRD, mga idol eh. He is not vindictive president. Okay, kung anong makakabuti sa tao or sa mga kababayan natin, i-go niya yan. Kahit na panukalang batas pa yan ng kanyang mga kalaban o mga kumakalaban sa kanya. Di ba guys? So kung yun ang sinasabi nila na nakapagpanalo kay Bam Aquino, then pwede rin natin sabihin, pwede. Pero guys, sirang-sira nga yung mga yan. Di ba? Sirang-sira yung mga yan dahil dilawan niyang mga yan. Diba? Pati yan si Pangilinan. Ano bang nagawa ni Pangilinan? Sige. O si Bam, excuse. Sige, number 2 ka na. Oo na. Sige na. Eh si Pangilinan, ano? Ano ba nagawa niyan? Maliban sa asawa siya ni Sharon. Wala naman eh, diba? Puro naman kuda yung mga yan eh. Diba? Wala naman nagawa yung mga yan eh. So, anong conclusion ng pagiging number 5 niya? Diba guys? Wala rin. Diba? Kaya nga kung magkakaroon ng recount, ligwak yung mga yan eh, sigurado eh. Malamang Duterte talaga ang lalabas dyan. Kasi guys, kung 27 million ang boto ni Kuya Bongo, dapat 27 million din ang boto ng lahat ng mga Duterte. Imposibleng meron pang hindi bumoto sa ticket ng Duterte eh. Kasi yun guys ang napag-usapan nating lahat bago mag-eleksyon eh. Diba?
So kung 27 million ang boto ni Kuya Bongo, dapat 27 million din ang boto ng lahat ng mga nasa Duterte. Kasi yun po ang gusto nating ipanalo eh. Diba? Tama. So kung walang dayaan mga idol, Duterte po ang mananalo. Pati si Amy Marcos at si Villar. Tama. Yan ang patunay na marami pa rin po ang mga ka-DDS natin sa buong Pilipinas. Tama. Kaya nga guys, yung sinabi ni Larry Bogadon, check yung mga idol ko anong sinabi niya. O guys, ito po ang sinabi ni Larry Bogadon. Yan na po ang bago niyang code ninyo yung mga idol. Larry Bogadon. Ayoko siyang tawaging attorney Larry Gadon eh. Kasi di naman na siya attorney, disbarred naman siya eh. Di ba? Basura kasi ang ugali eh. Di ba? So dahil basura ang ugali mo, deserve mo yan, Larry Bogadon. So ang sabi niya guys, isang malaking pagkakamali kay Senator Amy Marcos na magpa-endorse siya kay VP Sara. Dahil ito ay isang kiss of death daw. Ganon din si Camille Villar dahil wala naman daw talagang tao ang mga Duterte. Ah, ganun ba? Eh ano to? Mukhang nasampal ka sa resulta na to, Larry Bogadon ah. Ha? Ito guys ang final and official election results, okay? As of May 15, 2025. Si Kuya Bongo guys, oh, naka 27.1 million votes mga idols. Imagine that. O ano ka ngayon, Larry Bogadon, ha? Yan ang patunay na malakas pa rin ang DDS hanggang ngayon. 27.1 million. At imposibleng iboto ng mga ululista si Kuya Bongo. Tama. Di ba galit sila kay Kuya Bongo? Kasi pinag-compare ko si Bangag at si Kuya Bongo, di ba? Bago mag-election 2022. Na mas maraming nagawa yan kay Kuting, di ba? Tama. Imposibleng iboto yan ng mga ululista, guys. Ako na magsasabi sa inyo. 0 vote yan si Kuya Bongo sa mga ululista. 27.1 million mga idol, eh. Ano ka ngayon, Larry Bogadon? Ha? Anong masasabi mo ngayon? Ha? Mas malakas pa pala ang mga Pinklawan, guys. Kasi naka 20.9 million pa sila kay Bam Aquino. Di ba? Tama. Sabihin yung malakas kayo ngayon. Oh, ang pinakamataas niyong senador na naipanalo, 17.1 million. Si Erwin Tulfo. So ano yung lumalabas sa mga survey na mas marami na ang mga ululista? Ha? Sige nga. 17.1 million lang kayo. Sabihin nyo ngayon na mas marami kayo. Sabihin mo ngayon, Larry Bogadon, na walang tao ang mga Duterte. Ha? Yan, organic yan. Kayo, puro na lang kayong mga troll farms ngayon. Tama. Diba? Kasi nga nanggaling na rin mismo sa bunganga ni Kuting na meron kayong mga troll farms, na mga troll army. Diba? So yan ang proof na mas marami pa rin talaga ang DDS. So ano yung mga survey na lumalabas? Na konti na lang daw ang mga Duterte supporter, ulupongs. Si Kuya Bongo ang representative ni PRRD ngayong midterm election mga idol. Tama. Yan ang representative ng Duterte, si Kuya Bongo. Number 1, no? 27.1 million mga idols. De La Rosa naka 20.7 million, di ba? Pero guys, napaka-imposible talaga. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, ang usapan talaga niyan, Duterte talaga ang iboboto. Tama. So kung Duterte kaming lahat, bakit hindi pare-parehas ang boto nila? Di ba? 27.1 million, no? Hindi dapat 27 million din ang karamihan o malapit sa 27 million ang boto ng ibang candidates ng Duterte. Di ba? Ang nakapasok lang si De La Rosa at si Marcoleta. Tama. 15 million lang si Marcoleta, oh. Samantalang si Bato ay 20.7 million lang. Diba? So may magic na nangyari mga idol. Kaya nga dapat talaga magkaroon ng recount. Diba? At sigurado ako na mangangatog yan si Garcia pag nagkaroon ng recount mga idol. Tama. Kasi magkakaalaman talaga kung nagkaroon ba talaga ng dayaan o hindi. So mukhang nasampal po si Larry Bogadon ng resulta na to ng eleksyon mga idols. Sampal na sampal ka dito, boy. Wala raw tao ang mga Duterte, no? Pero naka 27.1 million kami kay Kuya Bongo. Ano ka ngayon, Larry Bogadon, ha? Kuda pamor. Di ba? Saka,
pakisabi naman sa amo mo na hinay-hinay lang ang garapalang dayaan nung nakaraang halalan, ha? Imagine inabot ba naman ng 16.8 million ang overvotes nung nakaraang halalan, mga idols? Aba, garapalang dayaan talaga yan, di ba? Tama. Gusto nyo malaman kung paano ko nasabing 16.8 million ang overvotes nung nakaraang halalan? Aba, watch this, mga idol. O guys, pakinggan nyo po ang mensahe na to ni Senatorial Candidate Lambino tungkol sa overvotes, mga idol. Listen up. Ayusin muna natin. Okay. Let's go. Ang maganda rito kasi itong issue ng overvotes na more than 16 million. Imagine, more than 16 million, mga idols, no? Grabe. Kung ikumpara natin kasi doon si statistics ng mga nakaraang halalan, especially 2019 o 2022, masyadong napakalaki itong overvotes na 16 million plus, 16.8 million plus. Imagine that, 16.8 million plus, mga idols. First time in the history, mga idol, sa botohan natin, sa halalan, sa Pilipinas na nangyari ito, mga idols. Imagine that, 16.8 million, more than 16.8 million, mga idols, overvotes. Saan napunta yung mga yan? Diba? Na kung itong overvotes na ito ay doon nangyari sa senatorial positions, so, ibig sabihin nun, 16.8 yung hindi nabilang na boto. At kung hindi nabilang, kaninong mga kandidato na hindi nabilang ito. Hindi namin sinasabing sa amin yon, yung boto na yon. Ano? Pero ito ay masasabi natin failure of election in a way. Correct. Failure of election talaga yan dahil sa sobrang laki ng discrepancy sa mga registered voters at sa mga bumoto. Tama. 16.8 million, guys. Imagine that. Pucha, yan ang garapalang dayaan, mga idol. Garapalan talaga. Sobra. Tama. Kaya nga guys, diba sabi ko sa inyo, kung hindi ko in-expose yung plan A nila, baka yon ang ginawa nila. O dahil in-expose ko yung plan A, in-expose ko rin yung possible na plan B na plano nilang gawin. Pero, dahil na-predict ko yon, ginawa nila ang plan C. Diba? Tingin ko yun mga idols, ha? Kasi guys, paniwalang-paniwala ang mga tao sa mga survey. Tama. Diba? Mind conditioning nga yan. Diba sabi ko sa inyo, mga idols? Pucha, wala pa sa 1% ng 1% ng voters population ang nasa survey nila. And yet, sinasabi ng mga mainstream media na ang mga Pilipino daw, yun daw ang kagustuhan. Imagine that. Nahihiya na nga silang ilabas ang datos kung ilan lang ang mga na-survey nila. Tama. Nahihiya na sila, mga idols. I-check nyo yung datos ng Okta Research, SWS, Pulse Asia. Halos wala na po silang nilalagay kung ilan ang mga nasa-survey nila kasi nahihiya na sila. Kasi 1,500 na katao? 2,000? 2,500? Eh wala pa rin po sa wala pa rin po sa 1% ng 1% ng voters population ang mga nasa survey nyo. Tama. Kaya, paano nyo masasabi na yan ang pulso ng mga Pilipino? Diba? So, balang araw guys, yan po ang plano ko pong solusyonan yung problema na yan. Balang araw, sama-sama po natin solusyonan yan. Itaga nyo sa bato, mga idols. At because of this, yung aming panawagan ni na Atty. Torion at ni Atty. Jimmy Bondoc bilang co-petitioners doon sa sinampa namin sa Supreme Court, mag-file kami ngayon ng reiterative motion sa Supreme Court na assuming so that this is moot and academic already, pero kung maalala natin sa principle of constitutional law, even if it is considered moot and academic, pero if the issue involves a real constitutional matter, that is one of the exceptions. And second, for the guidance of the bench and the parts, second exemption. Yeah. The third, if it is for public interest, definitely. Correct. Yung election nito is for public interest. Oo naman, kasi kayo ang binoto namin. Tama. Okay? Lahat ng mga DDS, mga idol, kayo ang binoto. Okay? Straight Duterte kami. Nag-add na lang kami ng 2. Siguro karamihan ng mga nag-add dyan, karamihan ng mga inad na mga ka-DDS natin ay sina Villar at si Amy Marcos. Tama. Tingin ko kasi yun ang in-endorse ni VP Sara eh. Di ba mga idols? Yun ang in-endorse niya eh.
So tingin ko yun ang nangyari mga idols. Kaya naman dapat lang talaga na magkaroon ng recount. Tama. Or i-push nyo yan kung ano bang ginagawa nyo ngayon, kung ano mang mga ipafile nyo ngayon sa Supreme Court, ituloy nyo lang po yan, attorney. Suportado po namin kayo dyan. Gusto po namin malaman ang katotohanan sa recount na yan. Tama. Dahil pag nagkaroon ng recount, sigurado kayong 10 o kayong 12 ang lalabas na panalo. Real talk yun mga idols. Imagine no, 18.6 million overvotes. What the F, di ba? And if there is grave abuse of discretion that was committed or not committed because of action or inaction of the commission, pwede pa rin buksan po yan. So maybe, pag-aralan namin mabuti ito, doon sa aming reiterative motion sa Supreme Court na isasampa, na kahit man lang po yung overvotes na lang, ang buksan ng COMELEC. Yes, correct. Tama yan. Yung overvotes na lang ang buksan kung sino yung mga yan. Tapos, kung sino yung mga yan, ibawa sa existing na boto nila dahil overvotes yung mga yan. Tama. Nako, kapag yan po ang nagawa nyo, mangangatog yung mga yan. Sina Kuting, sina Garcia, yung mga alyansang nakapasok for senatorial stand, mangangatog yung mga yun, mga idols. Mangangatog sa takot yung mga yun, ako magsasabi sa inyo. Kaya kung yun po ang maipupush nyo, putya i-push nyo yan, attorney. Putya iyak yung mga yan. Total, alam naman po nila kung saang lugar itong mga ito na nagkaroon ng overvotes. At yung 16.8 million na yan, bilangin manually. Correct. Bilangin dapat yan manually. Yun lamang po, yung titignan po natin dito para mawala yung duda ng taong bayan. Correct. Duda po talaga kami sa resulta ng eleksyon ngayon mga idols. Kasi 27 million si Kuya Bongo tapos kayo ang bababa ng boto nyo. Tama. Binawasan yung mga boto nyo, ibig sabihin. Tama. So tama po yung suggestion ni attorney na ipa-open na lang siguro yung 18.6 million na overvotes na yun. At pag na-open yun, nabilang yun, ibawas sa existing na boto nung mga taong nandun. Tama. Pucha, iyak yung mga nanalo na yun ng mga kasama dun sa overvotes na yun. Pero hindi pa rin idol eh. Kasi kapag yung overvotes lang ang pinabilang nyo, hindi na magkakaroon ng katarungan yung mga boto nyo na binawasan. So dapat lahat ng boto ipa-recount. Tama. Diba? Kaso syempre, ang presidente, si Kuting, ipapa-cover up niyan sigurado. Hindi niya papayagan yan kasi malalaman ng taong bayan ang katotohanan na hindi yung mga bata niya ang binoto ng taong bayan, kundi ang Duterte pa rin. Yun ang katotohanan na Duterte pa rin talaga ang gusto ng taong bayan na mamuno sa ating bayan. Diba guys? Yun po ang proof mga idols. Na hindi nabilang yung kanilang boto. Imagine that 16.8 million. At kung talagang ganun ang nangyari na depektibo talaga yung makina at teknolohiya ginamit at overvotes ng 16.8 million, eh talagang statistically improbable ito. At sa pag-aaral po natin ng election law, yung mga statistical improbability na yan could result in what we call failure of election. Tama. Correct. Diba? Failure of election talaga kapag ganyan mga idols. Kaya nga po sana magtagumpay kayo dyan sa recount na yan, idol. Nako, kapag nangyari yan, siguradong Duterte ang panalo. Real talk yung mga idol.